Isinusulong ng National Security Council ang pag-designate sa Hamas bilang terrorist group. Bakit ito ang isinusulong ng NSC, ADG? Well, Nina, alam naman natin na ang Hamas ay isang teroristang organisasyon, no? Kaya nga ito diniklara din bilang terrorist organization ng Estados Unidos, European Union, Australia, at marami pang ibang bansa sa buong mundo. Ngayon, in solidarity with the State of Israel, gusto rin ni National Security Advisor Eduardo Año na ideklara din natin ang Hamas bilang terrorist organization. Hindi lang, well, in addition to it being in solidarity, nakita rin natin na may mga pagtangka na ang Hamas na maglunsad ng mga aktibidades sa Pilipinas. In fact, in 2018, merong isang Hamas operative na bomb maker dito sa Pilipinas na inaresto ng Philippine National Police at ito ay dineport natin sa Turkey. And also last year, meron din silang operatiba na kumakausap sa mga local extremist groups para makapag-operate din sa ating bansa. So, nawala na sila, ADG. Medyo nakakabahala yung balita na yan, knowing that they were here and they attempted. Yes. At ang magandang balita po ay natigil po natin yan sa pagkikipagtulungan natin sa ibang mga bansa. Natigil natin. Actually, yung kodigo ko nandun. Nandun yung pangalan ng terorista. Baka mamaya ilabas ko na lang uli. I-update natin sila. Sa update natin sila. Napigilan po natin yan. So, ito pong ginagawa nating pagdeklara sa Hamas as a terrorist organization ay para protektahan din ang ating mga kababayan. This is also a domestic act on the part of the Philippines para masiguro natin yung seguridad ng ating mga kababayan at hindi maulit yung mga nangyayari sa Gaza sa ating mga kababayan. Okay, ADG John, ano po bang ibig sabihin kapag idineklarang terrorist group o terorista ang isang grupo? Well, base po doon sa Anti-Terrorism Act ng ating bansa, kung ikaw ay isang terrorist group, madali po nung arestuhin ng ating mga operatiba ng Philippine National Police or ating mga authorities. We can immediately arrest them without a warrant. We can detain them for a certain period of time. At isa pa po is matitigil natin yung tinatawag na terrorist financing. Yung AMLAC ay pwedeng mag-freeze kaagad yung assets ng mga tao o grupo na madeklarang isang terorista. So, ADG, John, ano ang magiging epekto sa Pilipinas, bukod sa mga nasabi mo, kapag na-designate na terror group ang Hamas? Well, Nina, this is a clear message, no, by the Philippine government na hindi natin hahayaang mag-operate ang Hamas dito. No? That's really the purpose of the planned designation of Hamas as a terrorist organization. Pangalawa, sinisiguro natin yung safety ng ating mga kababayan. At pangatlo, we are expressing our solidarity with the State of Israel. Kasi mahaba at maganda po ang relasyon natin sa bansang Israel. Sinabi ng isang grupo na hindi raw makakatulong sa pagresolba ng Palestinian question ang pagdeklara sa Hamas group bilang terorista. Ano po ang reaksyon niyo tungkol dito? Well, Chi, natawa nga ako dyan sa tanong na yan, no? Reaction ng isang grupong yan. Kasi hindi naman natin hinahangad na resolbahin yung problema sa Palestina, no? Sa Palestine. We do not intend to resolve the Palestinian question. Matagal na pong problema yan at hindi natin sinasabi na tayo yung magbibigay ng solusyon dyan. Kaya po natin ginagawa itong planned declaration of Hamas as a terrorist organization in the Philippines for our own national interest, which is na hindi sila makapag-operate dito at hindi sila maging banta sa seguridad ng ating bansa. Kasi alam mo ba doon sa naging investigasyon ng Philippine National Police, tatlo yung gusto nilang gawin sa Pilipinas. Number one, pumatay na mga Hudyo sa Pilipinas. No, that was the plan. Pangalawa, makapag-fundraise dito sa atin. And pangatlo, to use social media, no? Para makapagkalat ng kanilang propaganda. And isa pa pala, pang-apat, is mag-rally sa mga embassies, sa mga iba't ibang lugar para mag-create ng, kumbaga, disunity or chaos sa ating bansa. ADG John, ayon pa sa grupo, makakatulong lang daw umano ito para makakuha tayo ng puntos mula sa Amerika. Ano po ang masasabi ninyo dito?
Again, hindi po ito instigation of the United States, hindi po ito instigation of the State of Israel. We are doing it again because of our national interest. So irrespective kung makapuntos tayo sa Estados Unidos o sa ibang mga bansa, we are doing this in solidarity with the people and State of Israel na alam naman natin has been the subject of a brazen and deadly terrorist attack in the hands of the Hamas terrorist organization. ADG John, sa usapin naman ng West Philippine Sea, may dangerous maneuvers na naman di umanong China sa rotation ng resupply mission ng Philippine Navy sa Pag-asa Island, which is hindi naman the first time nangyari. Pero ano po ba ang detalye dito? Yes, meron po tayong BRP Benguet na papunta sa Rizal Reef naman. No? Madalas yung ating mga kababayan are more familiar with Ayungin Shoal and Bao de Masinloc. Ito naman ay isang resupply ship natin, Philippine Navy, na tinangkang harangan ng People's Liberation Army Navy ng China. No? At nagkaroon ng dangerous maneuvers, tumangkang humarang, nag-shadowing, so nagkaroon ng radio challenges between the two sides, ngunit nakarating naman po sa Rizal Reef yung ating resupply vessel. At least magandang balita yan, ADG John. Pero meron po pa tayong tanong mula sa ating kasamahan sa media na si Chino Gaston ng GMA News. Ano ang gagawin ng Pilipinas amidst the aggression na naman na ito ng China? Well, Nina, we will just continue to do what we're supposed to be doing, which is implementing the 2016 Arbitral Award. No? Kasi tinatanong ng karamihan, how would the Philippines implement the Arbitral Award? By exercising our rights, our sovereign rights. So, patuloy lang po yung ating resupply, whether it is in Ayungin Shoal, whether it is in Rizal Reef, no? Kahit may harassment, hindi na galing sa Chinese Coast Guard, but coming from the PLA Navy, hindi po matatakot ang ating mga Navy personnel. We will continue to do what is necessary to supply our people and, of course, our fishermen na nangingisda sa karagatan ng West Philippine Sea. Okay. Sunod na tanong ni Chino Gaston, will there be changes in operations now that Pag-asa Islands being subjected to Chinese law enforcement? Yun nga po yung tanong, bakit may Chinese law enforcement when the Permanent Court of Arbitration has already invalidated China's claim over the entire South China Sea. Wala daw pong basihan. So, ang Pilipinas po ang may karapatan na mag-enforce ng mga batas, whether international law or domestic law sa West Philippine Sea. So, sa ngayon po, tuloy-tuloy lang po ang gagawin ng Pilipinas. We will continue to resupply our people and we will continue to support our fishermen na nangingisda sa West Philippine Sea. And here's another follow-up question from GMA News. How do we guarantee fishermen's rights? Will this affect ongoing island rehab projects? Yung ginagawa po natin na pagpapadala ng mga BFAR vessels para magdala ng gasolina at pagkain sa mga mangingisda natin ay hindi po natin pipigilan yan despite the aggression coming from the Chinese Coast Guard or the People's Liberation Army Navy vessels in the West Philippine Sea. Hindi po natin pababayaan ang ating mga kababayan, mga mangingisda, and we will continue to conduct maritime patrols, ISR, and sovereignty patrols in the West Philippine Sea to assert Philippine national interest. Maraming salamat, ADG John. Salamat, Chi. Salamat, Nina. Bago po tayo pumunta sa iba pang balita na tungkol sa mga Pilipinong uuwi sa bansa mula sa Israel, meron pa tayong update mula sa aking partner ngayong araw. Kasi nga kanina hindi na-mention, no? Sino yung mga nahuli na mga terorista o miyembro ng Hamas nitong mga nakaraang taon? Yes, Nina. Noong 2018 po kasi, nag-attempt ng Hamas na mag-establish ng presence sa ating bansa, no? And in June 2018, the Philippine National Police arrested Tara Muhammad Al-Jabouri, isang Hamas bomb expert, no? Na-aresto po yan sa loob ng ating bansa at siya po ay na-deport sa Turkey, no? And then last year, meron pong ulat ang Philippine National Police Intelligence Group na meron ngang isang informant ang source ng ating PNP na nagsabi na si Fares Al-Shikli, isang Hamas foreign liaison
of the Hamas Foreign Liaison Section na nasa red notice din ng Interpol ay nagtangkang mag-recruit ng mga Pilipino para atakihin ng mga Hudyo at iba pang Westerners dito sa ating bansa. At sa kagandahang palad, no, napigilan ito ng ating mga otoridad. So, para po sa amin sa National Security Council niya, napakahalaga na kaagad-agad badeklara natin ang Hamas as a terrorist organization para maprotektahan natin ang ating bansa sa mga teroristang ito. Maraming salamat, ADG John.